Kabi-kabilang sunog sa Iloilo. Sa bayan ng Sara, 5 bahay ang natupok. Isang senior citizen ang nasawi matapos matrap sa kanyang kwarto. Sugatan naman ang kapatid niya na isa ring senior citizen. Ayon sa Bureau of Fire Protection, naiwang nakasinding kato lamit siya ng sunog na nagsimula sa bahay ng biktima. Nasunog naman ang isang motorbangka sa Negros Occidental habang nasa laot. Ligtas sa mga sakay nitong turista na umarikila sa bangka. Ayon sa pulisya, biglang pumutok ang spark plug ng bangka. Patuloy ang investigasyon. Negosyo ang tinitignang motibo sa pagpatay sa isang negosyante at ang kanyang driver sa Quezon City kahapon. Sa backtracking ng pulisya, nakita sa mga CCTV video kung paanong nakatakas sa mga salarin na patuloy pa rin kinutugis. May report si Emil Sumangil. Matapos ang ambush sa dalawang nasa loob ng puting hatchback sedan sa kanto ng Timog Avenue at EDSA Quezon City kahapon, ilang CCTV video pa ang nakalap ng QCPD. Sa kuwang ito, lumalabas na binuntutan na ng mga suspect ang kanilang target hanggang sa makarating ng EDSA Timog Avenue. Ayun na yung tandem mo. Huminto. Ito na yung sasakyan ni Boss Perry, oh. Sinusundan na nila sa likod. Inabagan na siya, sinusundan na po siya. Noong pagbaybay niyo po ng Timog Avenue, the account given by the MMD traffic enforcers na nag-stop, then yun po, doon po sinagawa yung krimen po. Matapos ang pananambang, kumana ng Kamuning Avenue ang mga suspect at nang makarating sa Scout Rallios, inabandonan nila ang gamit na motorsiklo na nakaw pala ayon sa pulisya. When they abandoned the motorcycle, immediately nagpalit po sila ng damit. Pagkatapos naglakad ang mga suspect, saka sumakay ng tricycle pa Quezon Avenue, pagbaba sa terminal, doon na sila sumakay ng jeep. Base sa investigasyon, ang 75 years old na negosyanteng si Seferino Mariano ang target ng gunman. Naisugod pa siya sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Patay rin ang driver niyang si Norberto Orimaco. Dahil nga businessman yung victim who owns a bar, clubs, and billiard establishment. So, meantime, yun po ang assessment natin. It has something to do with the business-related incident po. Humihingi ng tulong ang QCPD sa sino mang nakakakilala sa mga suspect na agad makipag-ugnayan sa kanila. Emil Sumangil, GMA News. May probable cause para ituloy sa paglilitis ang dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte ayon sa House Justice Committee. May report si Ian Cruz. The existence of probable cause has been declared with respect to both the Zabalya complaint and the Cabrera complaint. Unanimous o nagkakaisa ang House Committee on Justice na may probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. To raise their right hands. Lahat ng 53 miyembro ng komite ang bumoto sang-ayon sa mosyon na may sapat na batayan ang dalawang impeachment complaint para ituloy ito sa paglilitis. Kasunod nito, nagmosyon si ML Party List Representative Leila de Lima na pag-isahin ang Zabalya complaint at Cabrera complaint. Both impeachment complaints rely on substantially the same evidence and witnesses and taken together establish the same impeachable offenses allegedly committed by the respondent. Is there any objection? Hearing none, the motion is granted. Nang walang tumutol, inatasan ni House Justice Committee Chairperson Jervil Luistro na ihanda ang committee report. Kailangan itong aprobahan sa susunod na pagdinig sa May 4 bago maipadala sa plenaryo, mga miyembro ng Kamara pati sa bise. 1/3 ng mga miyembro ng Kamara o di bababa sa 106 na kongresista ang kinakailangang mag-aproba ng report para ma-impeach si Duterte ng mababang kapulungan. Kapag nangyari yan, itatransmit ang articles of impeachment sa Senado na uupo bilang impeachment court. Kabilang sa mga inirereklamo ang di umano may paliwanag na yaman ng Vice-Presidente, ang di umano tama ang deklarasyon sa kanyang salin, ang maanumalya umanong paggamit ng confidential funds, pati na ang pagbabanta umano niya sa buhay ni na Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez.
Pero nang magdesisyon ng komite kung may probable cause ang impeachment complaints, hindi kasama sa isinaalang-alang ang mga tax record ng bise. The motion is to open the BIR box. Those who are in favor of the motion, please raise your right hand. Nang pagbotohan kasi kung bubuksan ang kahong isinumite ng BIR na naglalaman ng tax record ng bise at ng kanyang mister, 6 lang ang pumabor dito, 38 ang kumontra. The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Ipinagpaubayan na lang sa Senado ang pagbubukas ng kahon ng BIR. Ang bise, ilang beses na inimbitahan sa pagdinig pero di sumipot. Habang isinasagawa ang pagdinig kanina, nasa pop-up exhibit siya sa Laguna tungkol sa mga naging vice-presidente ng Pilipinas. Ang kanyang defense team naman, iginit na hindi na ayon sa saligang batas ang impeachment proceedings ng komite. Sa halip daw na limitahan sa verified complaints at attachments nito. Pinalawak daw nito ang proseso sa mga issue na dapat sa isang trial tinatalakay. Alegasyon naman ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte. May tumatawag sa mga chief of staff ng mga kongresista para bumoto pabor sa impeachment kung ayaw daw nilang mawala ng budget ang kanilang distrito. Kung kumpiyansa anya ang liderato sa mga reklamo laban sa bise, dapat hayaan ang ebidensyang magsalita. Hinihingan pa namin ng reaksyon ang House Justice Committee. Ian Cruz, GMA News. Kinumpirma ng NBI na lumabas sa kanilang investigasyon na may kinausap ng hitman si Vice President Sara Duterte para patayin si Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Kaugnay yan sa pahayag ng bise sa online press con noong November 23, 2024. Ayon sa NBI, may mga lead na sila kung sino ang kinausap ng bise. Posible raw na may kinalaman dito ang Vice Presidential Security and Protection Group na nagbibigay seguridad sa bise. Dagdag ng NBI na beripika nila ang authentic na video ng pagbabanta ng bise at hindi edited, altered o ginawa gamit ang AI o artificial intelligence. Ayon pa sa NBI, may tuturing na inciting to sedition at grave threats ang sinabi ng bise. Nakitaan din daw nila ito ng reasonable certainty of conviction. Nauna nang inihain ng NBI sa Justice Department ang reklamong inciting to sedition at 3 counts ng grave threats laban sa bise. Sabi ng DOJ, under review ang mga kaso. Wala pang tugon ng bise kaugnay rito, pero dati na niyang iginiit na taken out of context ang sinabi niya sa video. May nakaambang taas presyo sa petrolyo ayon sa oil industry sources. Batayan sa 2 araw na trading sa Mine of Platts, Singapore, piso hanggang 3 piso ang posibleng price increase sa kada litro ng diesel, habang piso hanggang 2 piso sa gasolina. Pero ayon sa Energy Department, hihintayin muna ang resulta ng bentahan hanggang Biyernes bago itakda ang pinalagalaw ng presyo ng petrolyo. Posibleng umabot sa 43 degrees Celsius o danger level ng heat index o dabang init sa ilang probinsya sa mga susunod na araw batay sa forecast ng Pag-asa. Dagdag problema yan sa ilang magsasakang umaaray na sa epekto ng tumitinding init. May report si Joseph Moro. Nagkabitak-bitak na ang malawak na palayan sa Tacurong City, Sultan Kudarat. Ang mga tanim, bansot at ang iba hindi na mapapakinabangan. Kwento ng ilang residente, Pebrero pa huling umulan ng malakas sa lugar. Kaya naghahanap na lamang muna sila ng ibang mapagkakakitaan. Bumaba na ang level ng tubig sa ilang ilog sa Isabela dahil din sa matinding init. Natutuyo na rin ang maraming sakahan. Ang mga hayop wala na rin makain. Ganyan din ang sitwasyon sa Pinakanawan at Cagayan River. Sa Kasiguran, Aurora, biyaya kung ituring ng mga magsasaka ang biglang ulan. Kung magtuloy-tuloy itong init ng panahon, bagsak ang ani namin. Laking lugi namin. Buti na lang at umulan din ng 1 beses, 2 beses. Malaking tulong yan sa aming pananim. Sa datos ng Municipal Agriculture Office, 30 hektarang sakahan ang apektado ngayon ng tag-init.
Pero sa Bauco Mountain Province, perwisyo ang iniwan ng malakas na pag-ulan na may kasamang yelong sinlaki ng Holin. Nagdulot yan ng pagkasira ng mga tanim na carrots at patatas. Ikinababahala ng mga magsasaka ang pabago-bagong panahon. Sa heat index ng Pag-asa na itala sa Dagupan, Pangasinan ang pinakamataas na damang init ngayong araw na umabot sa 44 degrees Celsius. Sa 2-day forecast ng Pag-asa, aabot ng 43 degrees Celsius ang heat index sa ilang lugar, pasok yan sa danger category. Maaaring makaranas ng heat cramps at exhaustion kung mabababad sa initan na posibleng mauwi sa heat stroke. At para maiwasan yan, payo ng Health Department, iwasang lumabas ng bahay kapag tirik ang araw. Kung lalabas, gumamit ng payong, magsuot din ng magagaan at maluluwag na damit. At dapat laging hydrated kaya uminom ng maraming tubig. Joseph Morong, GMA News. Hindi pa pwedeng pabalikin ng mga inilikas na residente ng Barangay 168 sa North Caloocan dahil sa tumagas na ammonia mula sa planta ng yelo. Narito ang report. Masangsang na amoy ang gumising sa mga residente ng Barangay 168 sa North Caloocan kaninang madaling araw. Tumagas kasi ang ammonia mula sa isang planta ng yelo. Nahilo ako paglabas ko sa bahay. Nahilo ako tapos sumakit yung dibdib ko. Buti na lang may sasakyan, pinasakay kami ng sasakyan. Parang kaya lang pagdating ko doon masakit talaga yung dibdib ko. Tapos bumaba sa sikmura. Aabot sa mahigit 60 residente ng barangay ang inilikas. 10 ang dinala sa ospital habang may ilang inoobserbahan sa barangay hall. Lumabas po yung papa ko, tapos sinanap niya po, ang dami na pong tao sa labas, tapos yung anak ko po kasi parang nahirapan na siya nun huminga. Tapos tumakbo na po kami sa labas, dala-dala na po namin siya. Tinakpan po namin siya ng basa para po hindi na po siya ng uusok. Ang City Disaster Risk Reduction Officers at Bureau of Fire Protection nagtulong para i-ventilate o pahanginan ang fumes ng ammonia palabas. Base sa kanilang investigasyon, tumagas ang ammonia na gamit sa refrigeration at produksyon ng yelo. Bagaman mabilis sumanong nag-evaporate ang ammonia, ang fumes nito hindi kaagad natatanggal at mapanganib kung nalalanghap. Kahit dito, naaamoy natin sa area, medyo nakakahilo talaga. So, pag naamoy nila yan, lalo't matagal nilang naaamoy yan, pwede silang mahilo, magsuka. So, kaya ina-advise natin yung mga residente na dumistansya muna tayo. Sa ngayon, nakakordon muna ang mga apektadong lugar. Nag-iimbestiga na rin ang City Environmental Office kung may nalabag na batas kalikasan ang ice plant. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang ilang opisyal ng planta. Pangulong Bongbong Marcos nakipagpulong sa Chargé d'Affaires ng Czech Republic. Ayon sa Presidential Communications Office, humingi ng karagdagang impormasyon ng Pangulo sa kinatawan ng Czech Republic, kabilang ang dahilan kung bakit pinakawalan ng Czech authorities si Zaldico. Nakipagpulong din ang Pangulo sa ambassador ng France na pag-alamang nag-apply si Ko ng political asylum sa naturang bansa. Pagpapatupad ng pinalawak na maternity benefits ng PhilHealth simula na bukas. Mula 9,750 pesos, itinaas sa 29,000 pesos ang sasagutin ng PhilHealth para sa normal delivery sa ospital. Para naman sa cesarean na C-section, 58,000 hanggang 62,000 pesos na ang sagot ng PhilHealth mula sa dating 37,000 pesos. Sa prenatal care, mula 4 na check-up, 8 check-up na ang sasagutin ng PhilHealth. Kasama ng mga bakuna at laboratory tests, pati ang 3 follow-up visit pagkatapos manganak. Presyo ng bigas inaasahang tataas pa dahil sa pagmahal ng pataba. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel, mahigit 60 piso kada kilo ang posibleng itaas niyan sa anihan sa Setyembre. Darlene Kai, GMA News. Matagumpay na idinaos ang Digital Media Asia 2026 na kinikilala bilang Asia's largest and most influential summit sa industriya ng news publishing. Ito ang unang pagkakataon na dinala sa Pilipinas ang prestigyosong conference na dinadaluhan ng industry leaders, tech pioneers at journalists mula sa iba't ibang panig ng mundo. Nagsilbing panelist sa isang session ang Senior Vice President for Digital Advertising ng GMA New Media Incorporated na si Marilyn C. Anya, sa kada click na nakukuha, target din ng GMA na makabuo ng ugnayan sa audience sa iba't ibang platform. Ibinahagi naman ni GMA News Online Senior Business Development Manager Justin Hoyas kung paano lumago
at lumawak ang operasyon ng GMA Digital News at maging leading news source sa Pilipinas sa Facebook at YouTube. Ang Digital Media Asia ay binuo ng One IFRA o World Association of News Publishers na may libo-libong kinatawan mula sa 120 bansa. Suportado ang Digital Media Asia ng GMA Network bilang event partner. Lover/travel buddies na sina Yasser Marta at Rob Ginto, nabighani sa ganda ng Mount 387 at Aloha Falls sa Caranglan, Nueva Ecija. Pagod man sa hike, panalo naman daw sa puso ang kanilang nature adventure. Sangre Flamara Faith Da Silva, pasabog ang birthday celebration. Kasama ang kanyang TikTok Lock family. I'm very blessed to have this life kasi kasama ko yung mga tao that inspires me to become better as a person. And also, syempre nagpapasalamat ako sa TikTok Lock. This is my 4th year celebrating here. GMA Public Affairs sa GMA Pictures animated documentary film na 58, pasok sa Annecy International Animation Film Festival 2026 sa France. Pinagbibidahan niya ni Sangre Perena Glyza de Castro. #Dream Unlocked, ang first ever glossy magazine pictorial ni PBB Collab 2.0 kapuso big winner Caprice Cayetano. I'm sure happy at proud po sa akin si Little Caprice. Malaki raw ang impluwensya ng sinasabing kahawig niyang si Heart Evangelista sa love niya for fashion. Kaya grabing kilig daw ang naramdaman niya nang malamang handa si Heart na suportahan ang kanyang craft. Nagulat po ako nung napanood ko po yung interview ni Miss Heart kasi yung presence pa lang po niya, malaking bagay na po. Von Aquino, GMA News.